Magandang araw po sa inyo mga boss. Magandang hapon. Hapon kasi dito. Magandang gabi, magandang hating gabi, magandang madaling araw, magandang umaga. Saan man po kayo naroroon. Still, nasa Palawan po ako, Puerto Princesa. Property presentation tayo mga boss. House and lot, pero yung bahay, kailangan ng renovation or remodeling and renovation po. Mamaya papakita ko sa inyo. In the meantime, itong kalsada na to, about 1 kilometer from here, more or less, nasa National Highway ng Palawan going sa north. Meaning, papunta yan ng El Nido, Rojas, Port Barton, dyan, all the way hanggang doon sa norte ng Palawan. Alright? So, pag dinire-diretso nyo po yan, ang tumbok niyan, yung bilihan ng Ford na sasakyan. Alright. Ito yung property, mga boss, mga mama, sir. Technically, corner lot po siya. Kasi may kalsada rito, road right of way, going inside, no? And mahaba ang frontage, about 40 meters hanggang dun po yan. Naka-setback ang gate para mas madaling mag-maneuver kahit na malaki yung sasakyan ninyo. May mga poste na ng ilaw dito, no? Street lights. Prime area po ito mga boss, ha. Napakalapit nito sa mga essentials. Malapit sa hospital, malapit sa colleges, university, malapit sa Central Business District ng Puerto Princesa. About less than 10 minutes drive. Less than 10 minutes, sa airport na rin kayo. Hanggang dito ang property. Pasok tong mahogany na malaki. Ayan. Ganyan po yung property. Ayan. Okay. Now, 1,800 square meters po ang property. So, about 45 meters naman ang setback niya or yung papasok niya doon. Okay, may makopa, oh. White makopa. Tikman natin yan. Dito, sinadya talaga nilang ilihis yung bakod para dito sa poste ng paleko. So, hindi na kailangan pumasok ng tao o nung nagre-reading sa loob para mabasa niya yung metro nyo. Okay? At maganda ang setback from the road, ano? Ayan ang road, oh, dito. Ito yung setback niya. About 2 meters pa po yan. So, pwede kayo maglagay pa ng mga halaman nyo dyan. Wala naman tatamaang linya ng kuryente dahil nandito po sa kabila yung main line. Ayan, o. Diba? So, pwede kayo maglagay dito ng parang ganyan. Alright? May malaking puno ng akasya dito mga boss, no? So bago natin i-fully cover yung loob, syempre pasilip natin yung vicinity kay Chokokoy.
Alright, there you go. Maganda ang location, ano po. Kita nyo naman. So, ikot tayo. May mangga. Okay. Medyo mababa siya dun sa kalsada. So, you already have your reference kung magpapatambak man kayo someday. Pero, ano po itong lugar na to? Hindi to binabaha. Meron pong malaking drainage na ginagawa ngayon ang city doon para ma-prevent yung pagpunta ng tubig dito. But bago magkaroon ng drainage doon, actually, hindi na to binabaha. Preparation lang po yun dahil nga dumadami ang mga kabahayan dito at saka yung mga kabahayan doon sa area na yon. Siyempre, preparation yung drainage para hindi magkaroon ng impedance or hindi ma-impede yung flow ng tubig. Diretso ka agad doon sa dagat. Ito lang ka. Chico. Saging. Okay. Makopa. Yan. Kita niyo yung ano dito. Ito lang isa sa mga downsides dito, mga boss. Kapag naglagay kayo ng pundasyon dito, you're going to deal with this coral stones. Yan. Ito yung isa sa mga ang hirap nilang maglagay ng pundasyon. Pero once na na-settle down nyo yung pundasyon nyo sa mga coral stones na yan, matibay ang inyong bahay. And besides, wala naman lindol dito. Diba? Saan ko ba nakita yung makopa? Ito, makopa. White makopa, mga boss. Siyempre, titikman natin yan. Diba? Oh. Diba? Oh. Okay. Kwento ko na lang sa inyo ang lasa. Sarap. Refreshing, mga boss. Unang pitas ko dito sa property vlog ko dito sa Palawan. Anyway, avocado, saging, no? Mataba talaga lupa sa Palawan, mga boss, no? Maybe dahil siguro sa kulay niya. Mga saging na saba po ito. Nandun may nyog. Makopa uli. Maraming bunga yung saging, oh. Saging na saba po yan. And then here, meron silang santol. Maganda po yung configuration ng property kasi almost square, no? Almost perfect square siya. May mga nyog, may star apple dito. Alright? So hanggang dyan ang property. Nakasetback ng malayo yung bahay. Doon. So, maraming kayong room for development, mga boss, mga ma'am, mga sir. Maluwag pa rin dito sa likod. Septic tank. Merong suha dito. Sarap. Thank you. Okay. Suha. May bunga na yung star apple nila, mga boss, oh. Ayan. Namumunga na po yung star apple. Mga matamis. Wala akong nakitang pakalat-kalat. Magsabihin, nakakain. Guyaban, no? At merong malaking rubber tree dito, mga boss, mga ma'am, mga sir. Ang laking rubber tree nito. Oh. Maganda po yung mag-provide ng shade at saka mag-absorb ng carbon dioxide. Ayan. Ang ganda rin daw, no? Saka nung kanyang talbos, di ba? Oh. Okay. Meron silang Genmatic pump. Mamaya tanungin natin kung anong source ng tubig nila dito. Ito yung bahay. Sabi ko nga, kailangan ng remodeling nito or total renovation. Palit bubong, kisame. Pwede niyang papalitan ng
Mga sliding windows yan, ano. Repaint, maganda na uli yan mga boss. Maganda ang layout ng bahay. Ano po, may sariling toilet and bathroom, yung master bedroom, tapos may common bathroom. So 3 bedroom and 2 toilet and bathrooms. Alright. Hello, ma'am. Hello po. Tanong ko lang po, ano pong source ng tubig? Water district? Water district, okay. Ayun, water district daw yung. Oo. So ito, ano nyo to, backup, yung Jetmatic pump, no? Yan. Water district ang source ng tubig nila. Silipin lang natin ng sandali yung bahay para magkaroon kayo ng idea kung ano yung pwede nyo gawin, ano? Pero para sa akin, I think remodeling to and renovation. May mga papalitan kayo. Kagaya dito, ito bay window eh. Maganda yan mga boss. So ang gagawin nyo lang dyan, kung halimbawa ako makakabili, ano, papalitan ko lang yan ng sliding windows lahat para medyo mag-modern ang dating niya. Then palit lahat, kisame at saka bubong. Repaint, mukhang okay naman yung mga tiles, ano. Gastos kayo ng mga, let's say, 1.5 million para sa remodeling and renovation. Elevated po yung bahay, you know? 1 step, and then nasa loob ka na ng bahay nyo. Ito yung terrace, maluwag. Facing sunrise. Nandiyan po sunrise, no? Sunrise dito. Sikat ng araw. Dito ano? So, nandito sikat ng araw mga boss. Which is good, sabi nila, no? Alright. So, ito po ang interior. Pasok tayo. Alright. Sabi ko nga, yung maka-acquire nito, palitan na yung buong kisame tsaka roofing niya. But then again, maganda layout, maluwag ang dining area. Kitchen nasa loob. So, sala and mga rooms, no? Hindi na po tayo papasok kasi merong ano dyan, may tao ginagamit nila. But then again, alam niyo na yung layout, this is about 120 to 140 square meters po ang floor area ng bahay. Alright? Yan. Mukhang matibay naman ang structure. Malalaki ang poste, no? Siguro ano to, 8x8 ang poste nila. And usually pag 8x8, matitibay din ang mga biga ng mga yan. Or bega. Okay, mga boss, there you go. So okay, there you go mga boss, no? Recap po tayo sa property. Ang property is located in San Manuel, Puerto Princesa City. Nalilito pa ako, minsan parang gusto kong sabihin, Puerto Princesa Zambales. Okay. Puerto Princesa City, Barangay San Manuel, ano po, dito sa Palawan yan. Malapit sa beach. Alright now, kung gusto nyo maligo sa beach, may entrance doon yung microtel. 200 pesos, pwede na kayo maligo sa pool, pwede kayo maligo sa beach, di ba? Not bad. Kasi meron pa kayong security, ano? Kung gusto nyo naman ng libre, pwede naman kayo umikot. But this road is leading to the microtel. Para meron kayong safe na paliguan, and 200 is not that much, alright? And pagka dumiretso kayo doon palabas all the way, less than kilometer or a bit more than 1 kilometer, nandyan na kayo sa pilihan ng mga Ford, and malapit po to sa lahat ng essential services, ano, hospital, universities, market, restaurants, you name it, you got it, mga boss. Jollibee, McDonald's. Basically, malapit kayo sa Central Business District ng Puerto Princesa. Alright? Malapit kayo sa airport. Okay, so this is very ideal na someday baka gusto nyo rin gawing hotel o indoor na indoor resort, di ba? Or simply your investment here in Puerto Princesa dahil, mabilis po tumaas ang presyo ng mga properties dito dahil ang dami pong mga pinapagawa dito, mga subdivisions, mga hotels. Balita ko nag-i-invest dito yung mga big names po dito sa Palawan.
Especially dito sa Puerto Princesa City, mga boss, mga sir. So, I think, of course, there is no best time to buy but today, di ba? There is no better time to buy but now, di ba mga boss? Pag wala na yan, wala na kayong mabibili, no? Kahit na may pera kayo. So, this property is selling for 16 million, 1,800 square meters, mga boss. Naka-insured ng bahay for 1.5 million at bayad lahat ng taxes, ano po, clean title, mga boss, mga ma'am, mga sir. Alright? Yung mga interesado po dyan na makita itong property, gustong mag-ocular, visit, or viewing, ano po, nandyan ang aking contact details sa screen. Nandyan din po sa description ng video na to. Sasamahan kayo dito ni Mr. Eric, ni John Eric, yung aking partner dito sa Puerto Princesa. Siya po ang magtutour sa inyo dito sa area, mga boss, mga ma'am, mga sir. Kung interesado ka, get in touch na. Alright? Again, maraming salamat sa inyong panonood. Maraming salamat sa inyong time. Let's be grateful every day. Till the next video. Ciao.